May bagong dahilan para bumisita sa Alaminos City sa Pangasinan. Sa tabi ng baybayin kung saan nagtatagpo ang lungsod at ang dagat, matatagpuan ang bagong Alaminos City Baywalk. Isang lugar na hindi lang maganda kundi simbolo rin ito ng patuloy na pag-unlad ng syudad. Hindi pa man kumpleto ang natatapos pero dinadagsan na ito ng mga turista. Habang naglalakad ka rito, sasalubungin ka ng malamig na simoy ng hangin at napakagandang tanawin ng Lingayen Gulf. Hindi lang ito simpleng pasyalan. Isa itong lugar kung saan pwedeng magbanding ang pamilya, mag-jogging o mag-bike ang mga fitness enthusiast at mag-relax kahit sinong gustong takasan ng ingay ng araw-araw na buhay. Bukod sa sikat na 100 Islands, isa na naman itong destinasyong maipagmamalaki ng Alaminos na magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa turismo, negosyo at sa lokal na komunidad. Kaya kung naghahanap ka ng lugar para mag-relax, mag-enjoy kasamang pamilya o barkada, o gusto mo lang ma-experience ang magandang coastal vibe ng Pangasinan, siguradong sulit ang pagbisita dito. Isama pa natin ang ilan sa mga resorts dito. Silipin din natin ang Malaburakay na White Sand sa isa sa pinakaliblib na resort sa loob ng 100 Islands. Samahan mo at pasyalan natin ang Alaminos City sa Pangasinan. Engine wakes, the quiet dawn, no map, no path I'm riding on. So anyway, ngayong araw ay pupunta tayo ng bahagi ng Pangasinan sa western side ng Pangasinan, particularly sa Alaminos. So may sisilipin tayong napakagandang bagong government project nila doon. Yun yung Baywalk ng Lookup Alaminos, Pangasinan. So itong Baywalk na to ay makikita rin natin yan kapag sasakay kayo ng bangka papunta dun sa 100 Islands. So mula dito sa Santa Ignacia, around 100 kilometers pa yan hanggang Alaminos. Ganda, asfaltado kasi yung kalsada dito eh. Wala man lang pasintabi yung mga nagka-counterflow ah. Wala man lang pass light. Magkano dito? 75. I think 75 na yata yung standard. Ito yung dagdag na 4 na piso sa premium. Tapos ang mataas kasi yung diesel eh, 10 piso yung nadagdag. Subukan natin 300 from Santa Ignacia hanggang sa Alaminos. Hindi ko talaga alam yung exact consumption nito eh, pero I think around 23 kilometers per liter kung di ako nagkakamali. Let's say may 5 liters pa tayo dito kasi may natitira pa eh bago ako nagpakarga. May natitira pang 1 bar, that's around 2 liters pa rin yun. So meron tayo dito approximately 6 liters. Kung 23 kilometers per liter ang consumption ni Domeng, tatakbuhin natin ay 100 kilometers. Times mo lang yung 6 times 23 kasi 6 liters yung gasolina natin eh. Yun na yung approximation ng ating consumption sa fuel hanggang Alaminos. So may sobra pa. Tignan natin ah. Grabing bilis ng biyahe dito. Alright guys, dito na tayo sa mga Tarem, Pangasinan. Bago tayo dumiretso ng Alaminos, dito muna tayo sa Daang Kalikasan. Maghanap tayo ng makakainan dito. Hindi pa ako nag-breakfast eh. Time check nga pala natin na ito, 7:50 ng umaga. Medyo kumukulimlim ngayong araw ah. Makulimlim yung ibang parts. So in-expect ko talaga ulan yan mamaya. Open na kaya to? Sabi ni tatay open na eh. 7 AM to 11 PM. Ito yung daan oh. Gawa sa kawayan. Tapos sa ilalim yan pilapil. Hey guys, dito na tayo sa Agkapita. Ayan, sikat na sikat tong Agkapita na to. Ganda ng ambience oh. Kasi dito, tanong mo yung bundok. Ayun yung bundok, part ng Daang Kalikasan yun.
Tapos dito tayo sa tabi ng rice paddy, rice fields. So guys, tara na, simot. Mula dito sa Daang Kalikasan, diretso na natin to. Daanan natin ang Aguilar, Bugalyon. Sunod na dadaanan natin dito yung Aguilar, Pangasinan, the Pink Bell Tower. Dito na tayo sa Aguilar, Pangasinan, mga brother. Katabi ng Pink Bell Tower. Talagang lumang simbahan din to. Ay, tapos na tayo mag-withdraw. Sunod dito ay Suwal, Pangasinan. Sabi, progresibo rin talaga ang Alaminos, ano? Alright guys, finally dito na tayo sa Barangay Lukap. So ito na yung bali yung sakayan nyo ng papuntang 100 Islands sa part na yun, sa gilid ng dagat. Ito na rin yung parking area dito sa Baywalk. So bali dito magsisimula yung Baywalk papunta doon sa taas. At ang ginawa nila sa Baywalk naman, in-extend nila papunta doon, padiretso pa. So yun ang sisilipin natin ngayon. Yan guys, dito rin pwede kayong sumakay ng mga boat papunta ng 100 Islands. So ito bale yan sa kaliwa natin, 100 Islands na yan. Nice. Nice. Tapos ito naman yung bagong kalsada na ginagawa. Nakokonekta naman sa kabilang side. Ito yung extension kumbaga ng Baywalk ng Alaminos. Pero actually ito parang connector road to eh, para i-connecta niya mula dito doon sa kabilang side. Ganda, ang ganda. Hindi natin masyado halata yung mga islands kasi nakikita natin pantay-pantay sila lahat dito eh. Pero pag napaliparan ng drone yan, nakita sa aerial, napakadaming isla dyan. Beautiful. Beautiful. Itong Baywalk nila dito may pailaw na rin, no? Tatlo pa. Wag ka. Tatlong solar lights. Hindi pa nakukumpleto rin gawin to, obviously. Ang priority naman siguro dito I think yung kalsada. Tama nga naman, para kahit pa paano yung mga gustong mamasyal pwede silang pumunta dito ng hayahay. So hinuhuli na tong part dito sa gilid, drainage yan malamang, at saka extension. At kapag mayroong mga events dito, yung halimbawa mga food park, mga ganyan, ito pwedeng gawing food park to eh. Come December, malamang dito maglalagay yung mga ganyan, mga street foods. Napaka-presko dito. Ang kagandahan na dito, may mga basurahan, no, pansin nyo. So in-expect nila na marami talagang mamamasyal dito, kaya naglagay na sila ng basurahan. May mga nangingisda. Grabe yung tinambak nila dito ah. Ito na yung pinakadulo. Bale.
O ano, masarap mga isda nga dito, mga will, ay mamingwit. Siguro mga 1 kilometro rin tong haba mula dun sa bagong part ng kalsada doon kanina na pinakita ko. Bagong sementong kalsada. Hanggang dito sa dulo. Hindi ko lang alam kung anong plano dito. Kung ang plano nila idugtong dun sa kabilang side, which is dito. Actually mangrove area na to eh. May nakausap akong lokal. Sabi sa akin ng lokal, idudugtong nga daw to dyan sa may mangrove. Mangrove area na to guys. Puro mangroves yan mula dito hanggang dun. Oh wow, ang presko dito, kaso nga lang wala tayong matatambayang may lilim. Para magtambay-tambay sana tayo dito muna. Tapos naman mamaya dito tayo pupunta sa part na to or doon sa part na yun. Merong mga resorts dito sa likod ng mga bundok na yan, part ng 100 Islands na yan bali. Para mas malapit tayo mapaliparan itong 100 Islands na to. Kung tama man ang sinabi sa akin ng lokal na nakausap ko, eh tutuloy naman daw to hanggang sa kabilang side. By the way, binago ko yung headlight. Marami akong headlight na modified dyan. Mayroon akong 3 modified na headlights. So ito yung isa. Yan. Kasi dito nakakabit yung RFID ko. Yan. Pag kasi yung gamit natin yung parang takip lang dito sa harap, walang RFID yun. Hindi natin pwedeng idaan sa expressway. So yan. So itong setup natin kay Domeng. Bili nga ako ng long sleeve. Kailangan ko ng long sleeve. Sige, ito na natin. Ito yung black. Ito yung pangat-pangapat. Yan, yan, yan. Tsaka yung mga bundok-bundok dito sa tabi natin, halimbawa sa kanan, yung style niyan parang island din siya. Parang burol-burol din. Yung mga bundok-bundok na yan, gawa yan sa limestones guys, na may halong lupa. Kaya natubuan pa rin siya ng mga punong kahoy. Bitak-bitak ang kalsada, nakakatakot naman yan. Ay, Diyos mio. Takbi, takbi, takbi. Bitak-bitak. Ayun. Just like the time on Saturday night. Take it to the final show. Wait lang, may kalsadang bago dito. Bulo Beach daw. Dito nga tayo. Dito tayo, dire-diretso. Alright. Dito kasi sa part na to, kabilang side ng 100 Islands, yung maraming resorts talaga.
Dito tayo. Kita niyo yung mga bundok-bundok na yan. Ganyan na ganyan din naman yung 100 Islands eh. Kaibahan lang yon, submerged sa tubig yon. Eto kasi nandito lang sa inland. Kaliwa lahat. Ayan, daming resorts niya, no? Sa kabila pa. Tapos dito. At saka yung kalsada nila dito papunta sa mga resorts, malapad. Ayan, no? 2 lanes. Yung nakikita nating mga bundok-bundok na yun, part na yan ng 100 Islands. So katapat natin. Bossing, saan yung daan papuntang Anastasia? Atanasya pala. Di pwede dito? Sige. Ayan, tabi-tabing resorts kasi nandito. Meron pa dun sa kabilang side, hindi lang dito. Kumaliwa lang kasi tayo eh. Pero yung pakanan doon kanina sa kanto, marami pa yun doon. Rough road na to. Huwag lang mabutas yung gulong mga brother, kasi palihitin na rin yan. Meron pala dito paikot, umakyat pa tayo. Yun lang, basa-basa yung dadaanan natin. Ito guys, part na ng 100 Islands yan. Pero dito lang sa pinakagilid muna. Pero pagpapaliparan natin ng drone yan, papunta doon naman pababa. Makikita natin mamaya. Maganda pa naman yung panahon, medyo sumisilip-silip pa si Haring Araw. Ito na ba yun? Mali-mali tayo dito. Mali pala to. Bang resort to. Ang ganda ng bungad ah. May mga puno na ganito oh. Ang ayos nga. Uy, wow. So bali ako lang yung guest ngayon dito. Palibasa ngayon ay weekday. Ito yung pangalawang pinakadulo na resort dito na tabi mismo or bahagi na siya mismo ng 100 Islands. So meron pa kasi doon, dyan sa may unahan dyan. Pero hindi katulad nito na purong resort lang siya. Yun kasi may kasamang fish pond sa kabila lang. Tapos day tour lang sila. Dito kasi pwede magpa-overnight kung gusto niyo mag-overnight dito. Actually itong part na to kung saan tayo ngayon, part na to ng 100 Islands. Kasi yung mga isla na yan, yung mga yan oh. Part na yan ng 100 Islands guys. Kasama na yan sa bilang yung mga yun. So nandito tayo mismo sa dulo ng 100 Islands. Pag kasi doon kayo sa lookup, yung pinuntahan nating Baywalk kanina, magbabangka pa kayo doon eh. Although dito naman, I think meron ka rin namang pwedeng rentahan dito sa mga bangkero dito na pwede kang dalhin doon. Di ko lang sigurado kung magkano yung bayad nila. Pero itatanong natin mamaya pagka daan natin doon pag uwi ko. Napakaganda. Yun nga lang,
Hindi ako maliligo sa dagat. Iligo naman ako kapag ka yung medyo malalim, pero dyan sa gilid-gilid na ganyan ako. Di mo ko mapapaligo dyan. Grabe yung view, no? Iba rin talaga yung view ng dagat kaysa sa ilog. Ang ganda. Nakaka-relax. Infinite water. Alas 2 na to ng hapon, maya maya lang uulan na to. Kasi yung forecast kanina alas 3 sabi, uulan na. Let's go sa go. Atanasya Resort. So nga pala guys, yung pakamping nila dito overnight bali tag to 250. Una, yung parking nyo, yung motor nyo, kumbaga ito babayaran nyo rin to 250 pesos. Tapos yung entrance mo 250 pesos. Tapos yung overnight stay mo is another 250 pesos. So that makes it 750 yung kabuuan ng overnight stay mo dyan. So yun pala yun guys. Pero kanina ang siningil lang sa akin ay 250. Ilang oras naman pwedeng mag-stay dyan sa sa 100 Islands? Ganun, depende na sa guest. Pero iba dito yung rentahan, iba rin doon sa may sa may Lukap. Opo. Iba Lukap, Mangrove, Bulo. Mas mahal ba doon? Hindi, parehas. Parehas lang, okay. So standard talaga yung 1.6. Sige po. Thank you kuya. Sige, sir. By the way, nagtanong ako kay kuya kanina tungkol sa renta ng bangka mula dito. Yung maliit na bangka 1.6, good for 5 persons. Yung pinakamalaki nila ay 2.4, kung maalala ko yung sinabi niya. Good for 10 persons naman yon. So yung singilan ng 1.6 na bangka ay standard na singilan yon dito. At finally nakita na rin natin yung Baywalk, bagong Baywalk ng Alaminos City dito sa Pangasinan. Nakita rin natin yung isa sa pinakadulong resorts at pinakamalapit din doon sa 100 Islands, So again guys, maraming salamat sa inyong pagsama. Dito ko na tatapos itong vlog. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out.